We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang magkasuhay na aksidente sa Sorsogon City sa pool sa CCTV. Panibagong big-time oil price hike ipapautob sa aga. Asin, banwaaning Karamuran Catanduanes, nagliwanag sa float parade of lights asin Luminaire Street Dance Competition. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotihiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Aktibong pulis na naka-assign sa QCPD dakop sa buy-bust operation kan mga otoridad. Nasa 1.3 million pesos na kantidad ning pigtutubudang shabu nakuha sa sospek. Mantang 55 anyos na pigkukonsiderar na pideya high-value target nakuanan maning shabu asin 12 kilo nin marijuana. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, apwera sa droga na kumpiskar pa kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation kasubago sa Banwa ng Limanan, Camarines Sur sa sarong aktibong pulis ang sarong caliber 40 na badil assault rifle na pig-issue kan PNP sa nasabing pulis. Arestado ang sarong aktibong pulis sa ikinasang anti-illegal drug operations kan kapulisan kasubagong maagahon sa gilid kang National Highway sa Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur. Ang nasambitan ng pulis ang may ranggong pulis corporal kung sain nakuadagdian labi 200 gramo din shabu na nagkakantidad din 1.3 million pesos. Nakuasubotan illegal na droga sa dara kaining lunadan. Aktibong pulis, miyembro kang Criminal Investigation and Detection Unit, Quezon City Police District. Nakuha pa sa suspect ang PNP issued na caliber 40 na badil. Duwang magazine para digdi asin sarong 5.56 rifle asin mga magazine. Posibleng mahampangan pulis sa kasong kriminal asin administratibo. Inaarampakan mga otoridad kung sa inang source asin kung sa inko ang nakuang illegal na droga sa suspect. Sa Pili, Camarines Sur, pigtutubod ng shabu asin marijuana ang nakumpiskar sa sarong 55 anyos na drug personality. Pigkukonsiderar kan mga otoridad como pideya high-value target ang suspect. Nakuadigdian na sa 26.5 gramo ng shabu na nagkakantidad din 180,000 pesos asin. Labi sarong kilo nin marijuana na nagkakantidad manin labi 120,000 pesos. Dahil na nagatubang pa sa kamera ang suspect alagad aminado ining may dara siyang marijuana alagad bako subot sa iya ang labi sarong kilo kaini. Kate, ang nangyaring pagkakaaresto kasabago sa sarong aktibong pulis dyan sa Libmanan, Camarines Sur, ang pagpapahiling man subot na daipig totolerar kan PNP ang sa mga kaparo o kaibanan sa serbisyo na naimbwelto sa mga illegal na gawi. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Duwang magkasuhay na aksidente na irehistro sa Sorsogon City. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Duwang magkasuway na aksidente ang nairehistro sa syudad ng Sorsogon. Enot na may nairehistro sa crossing kan Coastal Road kung saan imbelto digdian sarong delivery tricycle asin sarong van. Pareho subot na dain nakapreno ang duwang lunadan na naging rason kan aksidente. Sa kusog kan impact, naguyod pa kan van ang delivery tricycle antes dagos na magbaliktad. Nagsapo nin lugad sa lawas ang driver kan tricycle makalis na mahulog sa pigmamanehong lunadan. Sunod na nairehistro ang sarupang aksidente sa crossing kan Barangay Baribag kung saan tinumbok ang pick-up kan sarong kotse sa mismong tahaw kan tinampo. Sa kusugan impact, nagtaglida na sambitan ng pick-up. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Huli ka ini,
Liwat na nagpapagirumduman mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho tanganing malikayan ang mga siring na insidente. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Regional Quick Response Team kan Department of Agriculture Bicol liwat na pig-aktibar kasunod kan naikurit na kaso ning Q fever sa nasyon. Ginigibong quarantine checkpoint sa border sa rehiyon mas pinahigot. Pagkonsumo ning karning kanding, baka asin iba pa, salbado pa kaya. Aramon tayan sa report ni Chris Novello. Bako na sana ang African Swine Fever ang pigbabantayan ngunyan kan Department of Agriculture Bicol. Maygut man kayang pigbabantayan ngunyan kan ahensya na dai makalog sa rehiyon ang Q fever o ang zoonotic disease na puntirya ang livestock siring kan kanding, baka asin iba pa. Sigun sa mga eksperto, nakakaulakit man subot sa tao ana sambitan na helang kung nagkaigwa ng kontak sa hayop na positibo kaini. Katakod kaini mas pinahigot na kan ahensya ang pagbabantay sa borders kan rehiyon. Kasunod kan ikurit na enot na kaso kan Q fever sa Pampanga asin Marinduque. Huli sa nagpositibo makandinggikan sa Estados Unidos. Ni-reactivate ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla yung ating Regional Quick Response Team, yung RQRT, and nang-meeting na kanina yung mga members ng RQRT. And ang una muna ay yung na-alert yung ating Tabugon checkpoint, yung ating Bureau of Animal Industry Quarantine doon na mas higpitan pa yung dati ng ginagawang checkpoint. Kabali man sa pigmonitor kan DISN kan NMIS ang mga karne. Dahil naman pigtutugot na makalog sa rehiyon ang mga livestock ikan sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng Q fever. Una, not only in Q fever but its public health importance na safeguard sa meat consuming public. Yun ang assurance na yun ay dumaan sa meat inspection. Sa ibong kaini, salbado pasubot ang pagkonsumo kan karning kanding ninhuli sa pagiging negatibo pa kan reyon sa nasabing helang. Ining kami narman kan maotoridad ang mga livestock owners na tulos na mag-report sa sainda kung may nanotoran na helang sa saindang mga ataman. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang 7 taong dagos ng nalinigan ni dating Senador Laila de Lima ang sa iyang pangaran na enot ng naguyod sa mga kaso na may koneksyon sa iligal na droga. Basado sa naging desisyon, pig-uyunan kan Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer to evidence na enot ng pigsunad ni De Lima, hulita daing nagtrayumpo ang prosekusyon na patunayang guilty ang akusado sa kasong pagsunad o pigsunad laban sa iya. Huli kay ni dagos nang na-dismiss ang third and final drug case laban sa dating senador. Apwera kay De Lima, pinawarang sala man sinda dating Corrections Director Franklin Bukayo, dating bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez asin Jad Dera. Pigsunad ini De Lima ang sa iyang demurrer kan Marso kung sa inpighagad kaini sa korte na iabsuelto asin ideklarar siyang not guilty, makalis ining day mapatunayan kan prosekusyon. Pinangat tampok ngunyan sa longest line and budol fight activity sa Kamalig Albay, kasabay kan selebrasyon kan sa indang Pinangat Festival. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Kung pinangat man sana ang pag-uurulayan, dahil dyan papahuri ang banwaan kan Kamalig Albay. Kaya kasabay kan selebrasyon kan sa Indang Pinangat Festival ngunya na taon, tampok digdi ang longest line and budol fight activity kung saan piglatag ang mga lamesa sa gilid kan Maharlika Highway. Ang pig-uurgulyong local delicacy kan banwaan, ang pinangat na pinalaman sa pandesal. Apwera kaini, garo na kisumaro man ang Bulkang Mayo na nagserving background kan kaugmahan kan mga tao. Ang pinangat manatok masirang marang. Ito ang taas na ulam dito sa Bicol Region kasi ang siram nito walang makakapalit. Pati ang mga motorista, day pwedeng mag-agi na day nakakanamit kan siram kan pinangat. Igwaman kaya nin mga nakasuway na pagkakan na pigheras para sa inda. Effective ining pigigibumi. Dahil even sa mga nag-aragi, aram nila pagpinangat diyon sa Kamalig. Apor sa kaugmahan, nakatabang maninis sa mga pinangat maker sa banwaan, huli tadig di mismo binakal ang mga pinangat na pinagsaluhan kan publiko. Obheto ka nasambitan ng aktibidad na mas maipabisto sa publiko ang kakaibang luto nin pinangat na pwedeng balik-balikan sa nasambitan ng banwaan. Malatok, mahalan, masiram, basta pinangat, number 1! Ini si Rosie Nieva,
Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ngunya na naitala na ang primerong kaso ng Q fever sa Pilipinas. Pinapaurugman ngunyan kan Department of Agriculture Bicol an sa indang pagbabantay sa mga piglalaog na livestock siring kan kanding asin baka. Katakod kayan makakaulay ta live si Dr. Marisa Guillermo, ang supervising agriculturist kan DA Bicol. Diyos marhay na hapon po, Dr. Marisa Guillermo. Diyos marhay na hapon man po. Yes, Doc, ano po ining Q fever and paano po ini nakokontract kan sarong livestock? Ang Q fever is bacterial infection po. Ang kausa po kaini is Coxiella burnetii. And nakokontract po ini kan livestock through droplets. Ito pong mga, kunyari may nag-umbon na infected na kanding, and itong placenta niya, itong inunan, itong mga remnants niya, pag-ugbon, nayaon po duman ang bakterya. So, pag ito na may nagduman na hayop, nakakontak ka itong fluid, so that's the time na may infect din po itong hayop, mahahawa. Oo, Doc, ano po ba ang pagkakaiba? Tawan ka lang pong linaw, ano po ba ang pagkakaiba kang Q fever sa African swine fever o ASF? Okay. So, ang African swine fever, ang kausa po kaini ay virus, while ini pong Q fever is bacteria. Alright, totoo po ba, Doc, na pwede ining makaulakit din sa tao? Ano po ang mga sintomas kaini? Sa tao na po, sa tao, ang mga sintomas po kaini, of course, may fever, headache, pero flu-like symptoms po. Igwanin, nausea, vomiting, chest pain, sore throat. So talaga pong makakaulakit ini sa mga tao. Paano po ba ini maibitaran? So, sa tao po, kung maibitaran ta ini, dai kita magrani sa mga hayop na parang infected or suspect na igwa kaining Q fever or itong mga nagtatamlay na hayop. So maging po kita vigilant or mag-ingat po kita. So pwedeng mag-mask kung ma-handle din hayop, and igwa po kita mga PPEs, itong protective equipment like yung gloves, gagamit po ng gloves, mask, and ito pong gown. Oo, Doc, how about po sa mga atamang hayop? Paano po sinda maiiwasan kayo? Sa mga hayop naman, kung may suspect na po kitang may fever or matamlay ang hayop, ipag-alam lang po sa pinakaharaning veterinaryo para tulos pong mabulong or mahiling kung ano po ang kausa kang pagtatamlay kang hayop. And siyempre po sa mga nag-aataman ng hayop, dapat constant disinfection. Ito po, magagamit ka ng disinfectant duman sa kulungan. Like kung sa semento yan, pwede tang buhusan yan ng tubig na may Sunrox, pwede po yan. Alright, Doc. Diyos mabalos po. Dr. Marisa Guillermo kan DA Bicol. Sa ikaduhang semana, piglalaoman ang liwat na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sa abiso kan mga oil company, nasa 1 peso and 75 centavos per liter ang pwedeng ilangkaw kan presyo kan diesel. 1 peso and 40 centavos per liter sa gasolina, as in 1 peso and 5 centavos per liter naman sa kerosene. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, ang nasambitan ng paghiro sa presyo may koneksyon sa nagpapadagos na geopolitical tensions as in supply risk.
Epektibo ang nasambitan ng oil price hike sa aga, Hunyo 25. Gadan ang duwang lalaki sa magkasuhay na insidente nin pambabadil sa Banwaan Canlabo, Camarines Norte. Sa rudigdi ang nangyari sa barangay Malaya kung sa inadukayan ang bangkay kan biktima na may tama nin bala nin badil asin may sarong sundang sa kataid kayni. Tulos man ining nabisto kan sa iyang ama kung sa inadangog pa subuot kayni ang tulong magkakasunod na putok asin day pighuna na an aki na pala niya ang biktima. Mientras tanto, gadan man ang sarong 41 anyos na lalaki sa barangay Malatap sa parehong Banwaan. Sa inisyal na investigasyon kan PNP, mantang nagaani ninyog ang biktima asin agum kayni, biglang nagabot ang anom na armadong kalalakihan, asin pinaputukan sa manlain-lain na parte kan lawas ang biktima. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa magkasuhay na insidente tanganing masusog ang motibo asin ang mga sospek sa likod ka nasambitan ng mga krimen. Day pinalampas kan mga naghahanap ng trabaho ang kinundusir na job fair sa sarong mall sa Pulanggi, Albay. Ang nasambitan ng aktibidad parte kan selebrasyon kan Pulang Anggi Festival sa Banwaan. Sigun sa Peso Pulanggi, labi 1,000 na trabaho ang pig-oprisir kan nasa 43 na employers na nagpartisipar sa aktibidad. Labi man ang pasasalamat kan job seekers na mas naparani sa inda ang mga oportunidad na arog kaini. Laking tulong na po to sa itong event na itong job fair. Dahil igwan na magkakaroon mga trabaho, hindi lang mga taga Pulanggi, kundi buong Albay po. Ang advantage kasi nito, hindi lang sa akin. Kumbaga marami din nakakinabang, lalo na sa mga fresh graduate na katulad ko na naghahanap ng work. Salbadong nakabalik sa kadagatan ang sarong pawikan na na-rescue sa baybayon kan Barangay San Ramon Prieto Diaz, Sorsogon. Nagtitimbang ininin poco mas o menos 75 kilos, nasa 92 centimeters ang laba asin 89 centimeters ang lapad. Makalihis makaabot sa kaaraman kan mga otoridad, tulos man na nagresponde ang Menro asin MDRRMO Prieto Diaz para mahiling ang kamugtakan kan pawikan. Kan masyerto na mabaskog ang pawikan, tulos man na binutasan sa kadagatan. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na tulos ipaabot sa mga otoridad en kasong nakakahiling o makahiling nin pawikan o anuman na klase nin wildlife para sa maninigong disposisyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bishop-elect Luisito Ocsiano pig-ordinahan na como obispo kan diocese kan Virac, Catanduanes. An sa iyang mga plano sa bagong katungdan pigheras man kan obispo. Uyan istorya ni Don Jimenez. Naging espesyal ki Bishop Luisito Ocsiano ang petsang Hunyo 21, 2024. Apwera kaya sa pagselebrar kan sa iyang ika-53 na kumpleanyo, formal man ining pig-ordinahan como obispo kan diocese kan Virac. Sa iyang riribayan si Bishop Emeritus Manolo de los Santos. Sometimes God opens door that we did not even knock on. After elementary, I was knocking on the door of engineering. But when I was invited by my 6 classmates to enter the seminary, the door was open to me. After practically 10 years, I entered the door of priesthood. Now, after 27 years in the priestly ministry, God again opened to me a door that I did not even knock on, the door of episcopacy. Pinanginota ni Archbishop Emeritus Rolando Tria Tirona ang episcopal ordination ni Bishop Ocsiano. Co-consecrator si Archbishop Rex Andrew Alarcon as in Apostolic Nuncio to Israel and Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine si Most Reverend Adolfo Tito Eliana. Maging si Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Charles Brown presente sa espesyal na aldaw na ini. We know that Bishop Luisito has a great love for St. Joseph. But we need to imitate St. Joseph as bishops, guarding the church, caring for the church, loving the church, protecting the church, working hard for the church.
Day manapugulan ka mga tugang asing kaparyente ni Bishop Ocsiano na maging emosyonal, mantang pigihilingan sa indang nono na pigaako ang panibagong katungdan sa Katolikong simbahan. Before na mamatay si Papa saka si Mama, wish niya lang nila na maging Monsignor lang. Hindi naman namin ina-expect na magiging obispo. Kaya very touching, kumbaga miss namin si Mama saka si Papa. Sagradong misyon na pigkukonsiderar ni Bishop Ocsiano ang pagiging obispo. Kaya sa iyang pagtukaw como obispo kan Diocese kan Virac sa Hunyo 26, padago subot siyang maiyo sa mga itatao asin isusugo sa iya kan kagurangnan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sarung-harong sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur, Anasulo, Kasubanggi, makali subuot na tamaan ning kikilat. Sa pag-imbestigar kan BFP Goa, posible na naapektaran ang mga appliances kan nasambitan ng harong, makali sa ining tamaan ning kikilat. Maswerteng Mayo ang mga nakaistar sa harong, huli tatulos ang mga ining naghali kan nagpuon ang makukusog na pagkikilat. Inaaram pa sa presente kan mga otoridad ang kantidad kan danyos sa insidente. Subuot insidente nin pano-hold up na pig-post sa social media sa sarong barangay sa Pasakaw, Camarines Sur, nagkausanin alarma sa pirang residente. Uploader kan post, deactivated na asin dai na makontak pa kan barangay. Uyan report ni Chris Novelo. Nagkausa ning alarma sa pirang residente sa barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur ang post kan sarong turista na subot na biktima nin pangholda partikularmente sa sitio Mainit. Deleted na ang post kan turista alagad nagkausa ini nin pagkaalarma sa lugar. Saro sa mga nakabasa kay ini si Ralph Ulitokit na inapod na malisyoso ang nasambitang post. Super malicious po kasi first and foremost po mayo man CCTV duman sa highway na ito. So paano po magkaiguaning arog itong record kang itsura. Susugi kagawad Arnel Ama, tulos ng dinumanan ang lugar asin pig-message ang uploader kan post, nganing iberipikar ang insidente. Base pa sa post, hinarang siya ng lalaki sa lugar asin, nagdeklara ng hold up. Alaga day na subot, nagre-reply ang uploader asin nag-deactivate naman inikan sa iyang social media account. Pagtubod kan opisyal, patakot sa naan post kan uploader na pigtutubod ang poster account. Sabi ko niya, imposible dahil sa kuya mag-report ang mga taga Mainit dahil ang Mainit po. Ano man na problemang maski sa dit dakula, ipinapaabot tulo sa kunya kumayong araw kay na insidente. Nakikipag-coordinar naman subot ng Barangay Council sa PNP Pasakaw kung may naikurit na siring na insidente alagad, maski ang kapulisan ang payumaning na receiving report. Sangon yan pigpapanuhang suradan ng reklamo kan Barangay Council ang uploader. Nangapodan man din sa mga residente kan barangay na maging rigmat asin tulos na magdulok sa sainda. In kaso igwang mga siring na insidente, dapat man subot na maging maingat sa pagpost sa social media kan mga siring na patakot. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kasabay kan selebrasyon kan National ICT Month, piglansar kan sarong organisasyon kan mga jovenes sa Bicol Region ang Kahusayan Youth Digital Career Skills Development Program. Kabataang husay sa bayan, saro ining inisyatibo na nakatutok sa pagpapakusog kan jovenes sa rehiyon. Saro sa mga obheto kaini na maipabisto ang man iba-ibang in-demand na digital skills na pwedeng aprobitsaran sa presenteng panahon. Madurar ang programa hasta sa Disyembre 2024. Mga out-of-school youth, women at risk, asin mga Bicolanong may kakundian, edad 18 hasta 30, ang magiging benepisyaryo kaini. Tulong bulan antes dagos na magtapos ang voters registration, puspusan ngunyan ang kampanya kan Comelec Camarines Norte, tanganing inkamya na ron ang publiko na magparehistro na para makapagboto sa midterm elections. Sigun sa opisina, nagpaluwas na nin kasuguan ang Comelec Central Office na imantinir ang Register Anywhere program hasta sa huring aldaw kan pagpaparehistro sa Setyembre 30. Ang programang ini ang sarong mekanismo na inisyatibo kan komisyon tanganing makapagrehistro ang mga botante na dai na kaipuhan na magpuli sa saindang mga kanya-kanyang banwaan o probinsya. Sa Camarines Norte, solamenteng ang banwaan kan daet ang nagtatao kan siring na serbisyo kung sain bakusan na inilimitado para sa mga bagong botante. Huli tagabus na serbisyo kan Comelec Office ang pwedeng gibuhon sa nasambitan ng programa. Ayun po kasi sa resolution ng Comelec, ang pwede lang po ng magsagawa ng Registered Anywhere program ay yun pong mga cities at capital town.
So dito po sa atin sa lalawigan ng Camarines Norte, ang pwede lang po magsagawa ng Registered Anywhere Program ay ang bayan ng Daet. Mga kapuso, kumparar kan mga nakalihis na semana, medyo nagluya na po ang huyop kan southwest monsoon o habagat. Day na ini nakakaabot sa parte kan Visayas o Mindanao, asin sa partes na sana kan Luzon ini nakakaapektar. Ang iba pang parte kan nasyon, posible man na maka-eksperyensya nin localized thunderstorms. Sa datos kan Metro Weather, dakula ang posibilidad nin uran sa pirang parte kan Bicol Region, kay ba ang Camarines Provinces, Masbate, Sorsogon, asing Catanduanes. May makukusog man pong uran, kaya maging alerto kita mga kapuso sa huma nin baha o landslide. May tsansa manin uran sa natatadang parte kan nasyon. Nagpatanid ngunyan ang Camarines Norte Electric Cooperative sa publiko na pwedeng mamatean ang power interruption sa probinsya sa mga masunod na aldaw. Inikatakod kan pigigibong tree pruning asing clearing operation sa mga right-of-ways o sa mga lugar kung saan igwanin linya asin poste ang kooperatiba. Target kan aktibidad na mahali na ang darakulang puuning kahoy na delikado na asin posibleng magkausanin mas dakulang danyos tuyong igwang maraot na panahon. Parte man ini kan pagpreparar, urog na tatuyong naglalaog ang bulan nin Hulyo hasta Nobyembre, pirming naguuran o igwang nabibilog na mga bagyo. Float Parade of Lights asin Luminaire Street Dance Competition tampok sa selebrasyon kan kapistahan kan Karamoran, Catanduanes. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Kakaiba naging float parade and street dance competition ngunya na taon sa Banawaan kan Karamoran, Catanduanes kasabay kan sa indang kapistahan. Imbes kayang aga, ginibo inininbanggi kung kaya mas natawan buhay ang gayon kan mga float sa paagi kan manlain-lain na ilaw. Sinabayan pa ini kan magagayo na costumes na sulot kan mga nagpartisipar sa aktibidad. Sigun kay Mayor Glenda Aguilar, ginibo ninda ining banggi asin inapod na float parade of lights asin luminary street dance competition nganing malikay ng epekto kan labing init kan panahon. Dawa kaya naglaog na antig uran halangkaw pagiraray ang heat index sa probinsya kan mga nakaaging aldaw. Sa sobrang init po kasi kailangan po namin gumawa ng pwedeng ipalit sa pang-araw. Gibuan mga float na ini sa mga lokal na materyales asin mga produkto na pwedeng makuha sa mga barangay sa Banwaan. Ini ang pinakaenot na pagkakataon na nagkaigwanin siring na parada sa lugar na banggi kung saan talagang agaw atensyon asin nag-ani nin mga positibong reaksyon sa publiko. Pinapakita nito kung ano ang kanilang barangay, kung ano ang meron sa kanilang lugar, kung ano ang pwede nilang mai-offer sa kanilang lugar. Kasi ang Karamoran po ay isang diverse na town. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.